Collective, tingnan natin ang sitwasyon mo, okay? Ito ay timeless, so kung makita mo to, dapat ang sitwasyon mo ay ito. Kung hindi man, baka hindi para sa'yo ang mensahe na ito. Okay, thank you, Tarot Angels. Please give me last 2 cards para sa aking collective. And 1 last card. Naulan din ba sa inyo, collective? Overall energy mo, aking collective, is you been hustling. Mga nag-grind ka ng money, kahanap ka ng, kahit siguro may work ka, naghahanap ka pa ng ways para kumita ng pera. I think, let me clarify this love affair. Please clarify love affair. Kasi ang tingin ko, nag-hustling ka para sa isang taong mahal na mahal mo. Tarot Angels, please clarify love affair para sa aking collective. Para malaman natin kung para sa kanya talaga ang mensahe na ito. Oh. Okay. Completion done. Please clarify completion done. Nag-iipon ka para makapunta sa taong mahal mo o magbigay ng travel or muse sa kanya, okay? Ang pakiramdam ko rito, ha, ulitin ko sa mga manonood, huwag kayong matitrigger. Ito yung love na pinagbabawal, pero hindi to about na may iba siya, may iba ka na iiwan mo yung pamilya mo. No. I think siguro kaiba kayo ng religion or basta ito yung taboo love, okay, affair. Siguro nga kasama na din doon. Take it as resonate. Hindi ko kino-consider ang love affair just na mali, okay? If ever kasi na magmamahal ka, dapat i-close mo muna isang door, okay? Hindi ka pwede, halimbawa kung sabihin na natin may mahal ka ng iba, dapat magpaalam ka ng maayos. Bakit? Kasi kasama mo pa rin yung karma na yun kahit nasabihin mo na hindi mo na talaga siya mahal. Ngayon kung ayaw ka palayain, no, nagpaalam ka, karma niya na yun. Pero kung nagpaalam ka na maayos, makikita mo, ang dali lang pala. Pero kung itong taong to ayaw ka pakawalan, kahit iba na mahal mo, sa kanya mapupunta yung karma. May kasabihan nga na sabihin natin yung bagay na kahit na makakasakit tayo ng ibang tao or para makatulong tayo, matutulungan mo rin kasi yung tao na hindi mo na mahal, makamove. Alam niya na wala nang siyang hihintayin o wala nang babalikan. Mapupunta siya sa tamang tao. Hindi lang ikaw. Kasi iiwanan mo siyang resentment kung hindi mo sasabihin yung totoo kung ba't kayo maghihiwalay. Kahit na pamilya mo to, ayaw ng pamilya mo, or i-respect lahat ng religion. Kung ano man yung dahilan mo, kailangan i-close mo muna yung cycle ng maayos. Yun ang sasabihin ko. At tingin ko yun ang ginawa mo. Okay? May nasarado ka na chapter sa buhay mo, kaya ka na nag-iipon para sa taong mahal mo. Dahilan kung bakit ngayon ay nagkaroon ka ng temporary financial hardship ngayon dahil sa na-close mong chapter. Okay? Kung hindi ito ang reading mo, pwede ka mag-scroll, okay? Huwag natin ipilit ang hindi para sa atin. So, tingnan natin ang iba pang nangyayari. Talagang natutunan mo na yung dapat mong matutunan at I'm so proud of you, collective. Hindi ka katulad ng ibang tao na katulad ng mga napapanood natin na iniwan
yung ibang tao nang walang dahilan or nagpo-post pa na sila pa, hindi naman na. Tapos, or nagpo-post na sila pa, kunwari, dahil hindi niya mahiwalay yung una, tapos may iba ng jowa. Okay? Kasi ginawa mo talaga. Kinlose mo yung bagay na karmic sa buhay mo. I'm so proud of you. Mahirap to. Lalo na sa ating mga masculine energy. Despite of your gender, napakahirap nito. Dahil lahat tayo, gusto natin magandang image natin, maganda yung reputasyon natin. Ikaw, gusto mo ng ikakaligaya mo. Dahil napagod ka na Gemini might be resonate, na isa walang kibo sa nadadama mo. Okay? Parang all of na nandito ka sa sitwasyon na yun, nandun ka sa sitwasyon na yun, para kang trap, hindi ka makamubot. Naka post lang yung mundo mo, career mo, lahat. Pero ikaw gumawa ka ng bagong mundo mo. Nung kinlose mo yung cycle. Tanggap mo na may financial hardship ka, kaya ngayon, bumabawi ka. And I'm so proud of you. Maaring may depression ka pa, anxiety na pinagdadaanan, but grabe. At hindi nagsisinungaling ang baraha. You wanted to express love, okay? Doon nga sa taong mahal at mag-offer ng pagmamahal. Sasabihin ko lang sa'yo, ha? Dahil may mga plano ka at idea. Delayed lang, pero you're moving. So, then, sasabihin ko lang sa'yo na ikaw ang may hawak ngayon ng kaligayahan mo. Walang makakapigil sa'yo. At kung ano man ang kinlose mo, tama yun. Obviously, tama yun. Okay? Tingnan naman natin ang payo ng guides ko sa'yo. Lagot ka pagka mali yung nagawa mo. Char. Papakabahin lang kita. Joke lang, friend. Okay? Loko. Char. Okay, one last card. Talagang love. Okay, you might be resonate sa'yo. You take honor. At binibigyan din nila, kinikilala nila yung ginawa mo. Okay? Kaya bibigyan ka nila ng gift na isang grounded. Taurus might be resonate. Virgo might be resonate. Grounded na love. Ito yung pinaghirapan mo. See? Love. And to be honest, sa tao na you're working so hard na parang kasi ito yung price mo, ito yung empress mo, in fairness sa kanya, kung nakikita mo, minamahal niya sarili niya at inaalagaan niya at naghihintay sa'yo. Okay? Naghihintay siya sa'yo. So, huwag kang mag-alala. Proud sa'yo ang mga guides mo, kaya bibigay nila sa'yo itong hinihiling mong pagmamahal. Sobrang proud sila na binigyan mo ng tower or ending ang sitwasyon mo. Scorpio might be resonate. Pisces might be resonate. Alam ng intuition mo daw kung ano pa ang mga next steps mo towards your dream. Hindi lang ito matitigil pag magkasama na kayo o maging kayo. Magkakaroon pa kayo ng maraming abundance, okay? Magpahinga ka kung meron kang ubot sipon ngayon. Rest. Tigilan mo magpuyat. Okay, hindi na sabi nila. Dahil maraming blessing at marami kang mangyayari sa inyong dalawa along the way. Okay, so rest then, okay? So, yeah. Hope this helps and bye!